Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay hapon dito. Tuturo ko lang sa inyo guys kung paano magpalit ng Converge Wi-Fi password. Kasama na rin yung username syempre. Si Converge po ay mayroong tatlong username or tatlong klase ng modem. Or comment down below na lang po siguro kung meron po kayong alam na yung dinagdag na modem ni Converge. So ngayon po kasi ang nalalaman ko nalalaman ko modem ay isang Huawei modem, at saka ito CTE modem, at saka ito Fiber Home. Ayan guys. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano siya palitan or magpalit ng username then password. So guys, start muna tayo guys sa CTE. Punta tayo sa browser at 192.168.168.1.1. ayun, press lang natin si enter. Pero sa ngayon kasi pag in-enter natin siya, hindi siya lalabas dahil meron tayong sariling username or meron akong modem. Ang modem ko kasi is Huawei ang aking modem. Pagka ang iyong modem ay CTE and press enter lang ito, then ang username natin, username is user, then type natin si user, then password is user din, same lang din. Then sa Fiber Home naman, same lang din sila ng IP address. Tapos ang kanyang username is maglalagay ka lang ng username, password. Ang password niya is yan, ilalagay ko na lang din dito sa baba para hindi kayo mahirapan sa pagsunod. Ngayon ay dahil ang aking modem ay ang modem ko ay Huawei, sa akin ilalagay ko 192.168.1.1. Ayun, lumabas na siya guys. Ito yung sinasabi kong username. Before ka kasi magpalit ng password, ito yung magre-reflect. Ngayon, kailangan nating ilagay yung ating username, yung default root siya, root. Hindi ko nasasabihin kung anong natin dito, pero sa default kasi makikita nyo, ilagay ko na lang din yung copy or picture dyan dito sa aking screen para hindi kayo mahirapan. Sa ngayon ika-copy paste ko na lang ito, then enter. Sorry, ano mangyari? Ayun, palitan natin, sorry. Yun, enter. Ayan, pumasok na ako. No thanks. Then punta tayo sa advanced settings. Then meron ditong LAN, security, forward rules, application, WLAN, system management, maintenance. Then meron dito tayo pupunta sa WLAN. Ayun, makikita nyo dito. Punta tayo sa basic settings. Okay. Ito ang ating papalitan guys, ang ating SSID name at saka itong ating YPA pre-shared key. Ayun guys. So ngayon, hindi ko napapalitan itong aking username.
Ang papalitan natin guys is itong ating user password guys. Make sure lang guys na lalagpas dun sa 8, or kasi meron tayo tawag dito requirements na minimum niya is 8 characters, 8 to 63 characters, and or 64 hexadecimal na username or password. Ayun, ito guys, ay pakita ko sa inyo. Yung nakalagay ko dati is Barabango. Medyo hindi ko rin maintindihan kung anong nailagay ko guys, pero ito maglalagay ako ng bago. Dahil naglagay ako ng password, hanap ka iba sa kapitbahay naman. Ayan guys, sa kapitbahay naman. Okay. Ayan guys. Then, okay. Alam ko kailangan maglagay ka ng numbers dito, pero subukan natin kung papasok siya guys. Hindi, mag-add tayo ng numbers. Okay. Apply. Then, pagkatapos mo siya ma-set up, mag-add tayo ng apply. Okay. Ayun guys. Oo nga, kailangan natin, sorry, hindi. Susubukan naman natin guys dito sa aking wifi. Ayun guys, nawala na nga. Pumasok siya guys. Ngayon, kukonect tayong muli kay wifi dahil napalitan ko na ng password. Lalagay natin is sa kapitbahay naman. Kapitbahay naman. Yun guys, napasok ko na. Okay na siya guys. So ngayon guys, ito muna ang ituturo ko sa inyo. Meron pa po kasi tayong mga advanced settings na pwede natin. Kasi halimbawa, meron kasing tawag dito, meron kasi tayong mga kasama sa bahay na hindi natin maiwasan na pinamimigay or pinapagamit yung password. Pinatay pero na tawag dito na ay ano siya, kumbaga na-hack pa din. Meron naman tayong tinatawag, or pwede naman natin siyang i-block. Siguro sa next video na lang guys, kasi hanggang 5 minutes lang ang tinatagal ng aking recording sa YouTube. Kasi dahil bago pa lang, hindi pa ako pwede mag-post ng bagong or additional na so ngayon guys, paalam na muna sa inyo guys.